Hello Jolly Natics! Welcome back to our channel. For today's video, this is part 1 of our Baguio experience. Bali, share nga lang pala namin yung mga lugar na napasyalan namin during our visit here in Baguio City. At sobrang excited nga kami since ang tagal na nung last visit namin parehas ni Wifey. Bali, yung una nga naming pinuntahan is yung Strawberry Farm dito sa La Trinidad, Benguet. Actually, dapat uunahin namin yung Burnham Park kaso ang hirap mag-park. So imbes na masayang yung oras namin, dito na kami dumiretso. Pero bago mamasyal, nag-brunch muna kami dito sa Igorot Delicacies para siyang karinderya style at yung in-order nga namin dito is yung kanilang dinakdakan and yung kanilang crispy bagnet sinigang with strawberries. And natuwa nga kami dito kasi first time namin makakita ng sinigang na may strawberries. And yung lasa naman niya hindi naman nalalayo sa typical na sinigang pero medyo manamis kasi nga dahil sa strawberries. Kaya naman approve at nagustuhan ng mga bata. Tapos ito naman yung kanilang dinakdakan na parang merong salad sa sides. Maanghang siya pero masarap. Lalo na kapag sinabay mo yung salad kasi ang sarap ng vinegar dressing. And after nga kumain, sinubukan namin tong strawberry ice cream. Sobrang legit yung lasa nito kahit dirty ice cream style siya. Talagang malalasahan mo yung mga strawberry bits. Bali yung mga wafer cone nga pala yung in-order namin since bawal ang paper at plastic cup sa loob ng Strawberry Farm. At ayan na nga, nagsimula na kami maglakad-lakad. Grabe Jolly Natics, ang laki talaga at ang lawak nitong Strawberry Farm. And yung maganda dito, kahit naglalakad kami na tirik ang araw, hindi siya mainit sa balat. Dahil na rin kasi sa malamig at mahangin dito sa area. And while walking, nakakita nga kami ng nagbebenta ng tupig. Although medyo busog pa kami, pero naintriga talaga kami dun sa tupig strawberry flavor. And para sa amin, konting-konti lang yung hint ng strawberry, mas nananaig pa rin yung lasa ng coconut. Pero at least na-experience pa rin namin, although yun nga lang, medyo hindi siya trip ng mga kids. And sa sobrang laki nga ng Strawberry Farm, hindi na rin talaga namin nalibot to ng buo. Pero ayan, na-witness pa rin namin kung paano sila magtanim at mag-harvest. At syempre pa, since nasa Strawberry Farm na tayo, hindi natin palalagpasing hindi makabili ng strawberries. Tapos meron din silang mga binibentang fresh lettuce. At syempre meron silang pa free taste para naman ma-experience namin yung mga bagong pitas na strawberries. At ayan na nga si Wifey, napabunot na at napabili. At ang sabi naman sa amin, naabot daw to hanggang makauwi kami ng Cavite, kaya goods lang. And ayun na nga, tapos na kami dito sa Strawberry Farm. At paglabas naman namin, meron din nagpa-free taste ng pinipig biko. So ayun na nga, napabili na rin kami. And after nga nyan, meron din nagpa-free taste ng Sagada Orange. At nasarapan na nga rin ako since matamis siya, kaya naman napabili na rin kami. And hopefully hindi lang yung free taste nila yung masarap. Sobrang enticing kasi yung mga fruits kaya naman pati yan yung grapes, napabili na rin kami. By the way, dito nga pala kami bumili sa stall ni Ate Virgie. Shoutout sa'yo ate if mapanood mo man to. And meron din nga rin nagbebenta dito ng mga paintings. And yan, nagpabili pa nga yung mga kids ng kanilang ukulele, which is okay na rin for souvenirs. Tapos yan yung tito mo, dumadakot-dakot na rin ng mga pasalubong at pwedeng kutkutin. Papaalis na nga sana kami nung meron kami nakitang stall ng strawberry shake. Kaya nga napabili na rin kami since parang natakam kami dun sa mga ibang bumibili. At sakto nga, sobrang init at sobrang uhaw na rin namin kaya nakigaya na rin kami. And of course, unang sip-sip, sobrang refreshing talaga. So there you go Jolly Natics, I hope nagustuhan nyo tong part 1 ng aming Baguio tour. Meron pa tayong part 2, so please don't forget to like, share, and follow for more videos like this. And as always, thank you so much for watching! Hello Jolly Natics! Welcome back to our channel. This video is the second part of our Baguio visit. And dito nga kami nagpunta sa Mines View Park. And syempre, pag nagawi ka ng Baguio, isa to sa mga sikat na tourist attractions na dapat mong puntahan. And since mga bata pa nga lang kami ni Wifey nung last punta namin dito, kaya naman hindi na rin namin maalala kung ano talaga yung itsura dito. Kaya naman we made sure na talagang makakapasyal kami dito. And yung una nga naming activity sinubukan is yung Igorot costume rental. Bali ayan, 50 pesos yung pag-rent per head, bata man o matanda. At pwede mo na magamit yung mga costumes for picture taking for remembrance purposes. And bawal nga palang dalhin yung Igorot costume sa may view deck. Next is yung horseback pictorial na 100 pesos per head, bata man o matanda. At ayan na nga si kuya, enjoy na sumakay ng horse kahit stationary lang siya. Next naman is yung dog pictorial na 100 pesos per head din. Grabe, ang bigat pala nitong Saint Bernard pero ang bait at ang bango niya, Jolly Natics. And finally, nagpunta na nga kami sa may view deck. At nung araw nga na to, na-bless kami na maganda yung panahon. Kaya naman sinulit na namin yung scenery at yung fresh air. Ilang beses nga ako huminga ng malalim dyan since minsan lang tayo makalanghap ng sariwang hangin. Tapos ayan naman si kuya, nag-rent siya ng binocular for 50 pesos. At enjoy nga lang siya mag-zoom in ng mga tanawin.
So there you go, overall talagang masasabi kong nasulit namin yung visit namin dito sa Mines View. And ayan nga, nag-flavored taho muna kami since nakakapagod din yung ginawa namin. Parang na-replenish lahat ng sugar na nawala. Pero syempre enjoy. I hope na-enjoy nyo tong video na to, Jolly Natics. At syempre abangan nyo yung part 3 ng aming Baguio visit tour. Thank you for watching! Hi Jolly Natics! Welcome back to our channel. This is part 3 of our Baguio visit vlog. And quick tour nga pala to nung pumasyal kami sa Igorot Stone Kingdom. And hoping that you'll enjoy this video. Natics! Welcome back to our channel. This is the final part of our Baguio visit vlog. And pumunta nga kami dito sa Baguio Night Market para makapag food trip. And as you can see, sobrang daming tao. Pero syempre, marami rin pwedeng kainin like mga ihaw, pares lugaw, meron ding tupig, iba't ibang klase ng takoyaki, tapas batchoy, empanada and shawarma, meron ding cheese corn, shawarma ulit, iba't ibang lutong ulam, at iba't ibang klase ng Korean street food. Meron ding bibingka at puto bongbong, street style fried chicken, iba't ibang klaseng tusok-tusok, at marami pang iba. To be honest, sobrang hirap din talagang pumila. Pero nung napansin nga namin tong trending na grilled balot, dito na kami pumila. Bali umorder nga kami ng isang balot at isang penoy. And surprisingly nakakatuwa nga kasi ayan, nagustuhan ng mga kids. And yung nagustuhan nga ni Bunso is yung penoy, tapos yung kay kuya naman panalo yung balot. Now with regards to the actual grilled balot, pagdating sa lasa, same pa rin naman. Nagkaroon lang ng dagdag linamnam kasi meron siyang toppings na garlic chili oil. And isa nga rin sa napansin ko dito, hindi mabuhok yung pinaka-sisiw niya. Minsan kasi diba, ang hirap ng kainin lalo na pag mabuhok yung sisiw. Kaya naman ayan, si kuya bet na bet at napahigop pa nga ng sabaw. I think nagiging special na lang talaga yung feeling kapag dito ka mismo sa Baguio Night Market nag-food trip. Pero since pagod na nga kami niyan, nag-takeout na lang kami. Bali yan nga yung cheese corn, rinay na rin namin yung kanilang puto bongbong. Syempre hindi mawawala ang bibingka, which para sa akin goods na goods. Ito naman yung Japanese cake na merong iba't ibang flavor. Medyo dry lang yung pinaka-batter pero okay na rin yung lasa niya. And for drinks naman, we had the melon juice. And the next morning naman, bago
kami bumalik ng Cavite, pumasyal na rin kami dito sa SM City Baguio. First time lang din kasi namin ni Wifey makapunta dito kaya naman it's a good experience na rin. Kahit pa ba sabihin natin ang daming SM sa Cavite, di ba? Tapos ayan, dito na rin napabili ng shoes yung mga kids. Thank you so much Lala for the early Christmas gift. And after nga namin sa Dep Store, naghanap na kami ng makakainan dahil almost lunchtime na. Dito nga namin napili sa Boteju and meron kaming separate vlog para dito. And after nga mag-lunch, pumunta na lang kami dito sa upper level ng SM City Baguio para nga magpababa ng kinain at sulitin ng mga scenery and fresh air. For me nga pala, yung ambience dito sa SM City Baguio parang pinagsamang SM South Mall at SM North EDSA. Pero syempre, ang pinagkaiba, masarap lang hapin at malamig yung simoy ng hangin. So there you go, Jolly Natics. This concludes our Baguio visit vlog. Actually, sobrang dami sa itineraries namin yung hindi namin napuntahan kasi nga sobrang kapos sa oras. But hopefully sa next visit namin, mas marami pa kaming mapasyalan. Overall, it was a fun and memorable experience para sa aming family. Sana nag-enjoy din kayo sa aming Baguio visit vlog. And as always, thank you so much for watching!